So eto na nga po mga idol, Kai Sotto mas lalong lumakas sa ilalim, nasa listahan ng MVP awardee dito sa Japan B-League. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, hindi po talaga na rin maitatanggi na malaki na po ang nagiging improvement ng ating pambato na si Kai Sotto. Simula lang maglaro siya dito sa kupunan nga po ng Koshigaya Alphas. Siyempre credits pa rin nung mga nakaraang kupunan niya, which is malaki talaga yung naging ambag para mas maging malakas ang ating pambato na si Kai Sotto. Nasasabi ko na mas lumakas sa ilalim si Kai Sotto mga kaibigan simula nang mag double digits po siya sa huling mga naging laban niya, especially doon po siya Shiga Lakes, no? Dalawang game yon, total of 34 points mga kaibigan, which is talagang very unexpected po yan. Ngayon mga kaibigan, no, pinagpipilian at pinag-uusapan talaga, no, yung mga MVP na magpapasama at isa sa candidate ang ating pambato na si Kai Sotto. So napansin nyo naman, madalas talagang mapasama sa mga awardee ang ating pambato na si Kai. Bakit? Unang-una mga kaibigan ko, si Kai Sotto ay napakabata pa, no? Mas mag-i-improve pa yan, no? Basta mas mahasa lang at mas ma-expose pa sa magagaling po ng mga player, especially yung mga ex-NBA player na kayang-kaya niya po talagang tapatan. At pangalawa mga kaibigan, mabilis pong sumunod, no, sa mga inuutos ng coach sa sistema, mabilis pong maka-adapt at talagang nag-i-improve agad-agad sa mga laro. Nakita nyo naman, mabilis talaga si Kai Sotto. Ngayon mga kaibigan, yung sinasabi dati na si Kai Sotto, no, ay hindi kumikilos sa ilalim, nung huling dalawang laban niya kontra nga po sa kupunan ng Shiga Lakes, ang ganda ng pinakita ng ating pambato na si Kai, which is unpredictable talaga yon. Kung titignan po ninyo, si Kai Sotto noon, no, ay merong 34 points, 26 rebounds, 5 blocks. Take note, dalawang game po yan mga kaibigan kontra sa kupunan ng Shiga Lakes, which is hindi po yan nagagawa ng ibang big man. Ang ibang big man po kasi dito sa Japan B-League mga kaibigan, no, pamoste lamang, pang depensa lamang. Ang ating pambato na si Kai Sotto, both offense at defense sa loob at sa labas po ng court mga kaibigan, ay talagang maaasahan nyo. Yung shooting ngayon ni Kai Sotto, mas nai-improve niya at mas mag-i-improve pa yan sa mga susunod na game. Inaasahan natin sa magiging laban nga po nila kontra sa kupunan ng Mikawa, starting 5 syempre ang ating pambato na si Kai Sotto at mas matataas pa ang kanyang minuto sa paglalaro, no? Lalong-lalo na mga kaibigan kung magpa-participate po talaga ang point guard at ibang mga player nga po ng Koshigaya Alphas, hindi babakawan ng bola ang ating pambato na si Kai Sotto, ay mas makakagawa ng magandang highlight si Kai. So ang iniiwasan lamang ng mga kampi ni Kai, yung masapawan sila sa highlight. Siyempre alam niyo naman, no, kapag ganito kasi si Kai Sotto nagpapakita ng gilas, gusto nila sila din ay makagawa ng magagandang puntos, which is dapat tulungan po talaga. Pero kapag libre talaga si Kai sa ilalim at nakuha ang rebound, automatic yun, nakakagawa siya ng puntos. Nakita natin yan ng ilang beses. Yung depensa ni Kai Sotto mga kaibigan, especially maliliit na player na kalaban, talagang sinusupalpal niya yan, nabablocks niya talaga. Mabilis niya yung nagagawa mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin na indikasyon at consistent game ni Kai Sotto na pwede na pong makuha at makapaglaro sa NBA. Magandang balita, syempre alam naman natin nalalapit na rin ng NBA Summer League. Marami na namang mga NBA teams ang mag-iimbita sa ating pambato na si Kai Sotto. So yan po ang aabangan natin. For now, yan lang muna ang update natin. And please huwag niyo kalimutan na i-like at subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.